Gulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tamak ng rescue ngayong gabi. Yan po, wala pinipiling oras yan. Mapaaraw man o mapagabi. Umuulan man o umaraw. Talaga nandyan yan, nakabang yan. Naantay lang talaga nila na may tumigil, lalo na pag may nakita nila na talagang malaki pa kikinabangan. So, ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Yung isa, ilang taon. Asan naman po yan nyo? Ako yun! Pagdating mo, halika. Ano ginagawa mo dito? Wala po. Ha? Wala. O, bakit andito ka? Andito lang po. Diba, alam mo may curfew tayo? Ha? O, bakit? Pag ganito, hindi ka pa nagpapahinga. Ba't di ka umuwi sa inyo? Mapahinga na po. Tumigil na daw ako dyan. Baka daw kasi mag-aya daw ako sa asawang kapatid. Sigasahan din po. Tila isang malaking palaruan ang kahabaan ng Road 10 sa port area sa Tondo. Pero mga batang aming namataan, hindi laruan ang pinagkakabalahan, kundi ang pag-akyat sa mga truck. Ang kanilang pakay ay mga bakal at iba pang bagay na maipupuslit para maibenta. Pasukin po natin ang mundo ng mga batang puslit bakal. Kung akong tatanungin bilang isang taal na taga-Tondo, masasabi ko na ang Tondo ang mukha ng Maynila. Diyan mo makikita ang iba't ibang uri ng tao sa iba't ibang larangan na hindi mo nakikita sa iba pang panig ng bansa. Merong ganong klase ng reputasyon ng Tondo. Katapangan na humarap sa mga pagsubok. Yun nga lang, aaminin natin, may mga taong humahawak sa patalim na minsan nga'y humahantong sa paggawa ng masama. Dito sa kanto ng Moriones o sa kahabaan na Road 10, meron pa rin po kaming number 1 na problema rito po. Yun po yung mga kabataan na pinatawag namin mga jumper. Sila naman habang inaantay nila na mag-stop, yung stoplight, sila lalapit ng paunti-unti sa truck at mag-aakyatan. At kung kukunin nila kung anong gusto nilang kunin na maaaring pakinabangan ng may bibenta. O may bibenta sa mga junk shop ng mga pira-pirasong bakal na pwedeng na kaya nila buhatin, talaga binubuhat nila. Pero karamihan po dyan, mga taga-ibang lugar na dumadayo lang dito na gagawa lang ng mga ganyang kalokohan. Yan po, wala pinipiling oras yan. Mapaaraw man o mapagabi. Umuulan man o umaraw. Talaga nandyan yan, nakabang yan. Naantay lang talaga nila na may tumigil, lalo na pag may nakita nila na talagang malaki pa kikinabangan, kahit gano'n pa kabigat yan, talagang babuhatin nila yan. Meron pa nga kami nakita minsan na talagang nakyat nila yung truck at lumaban yung painante, kawawa pa yung painante, pinagpapalo pa nila. Nakapin sila, oh. Makakuha, eh. Ang bakal po sa pagkakalam ko po ngayon, 17 isang kilo. Eh, makakuha sila ng kahit 5 o hanggang 10 kilo, medyo malaki-laki na rin po yun. Karamihan po, na totoo lang, binibili ng mga drugs, mga solve, ng mga rugby. Kaya kukulo ko yan. Yung mga bata na ganyan, yung mga may dalang sako, yung mga nanguha ng mga mineral, kumbaga, paraan na lang nila yan para makapangulimbat sa ating gabi.
talagang paparahin ka dyan, hinihingi mineral. Yun naman meron, yung iba dyan, matino naman. Hindi naman mas nasabi na lahat loko eh. Mabuti nga kung ganun lang mangyayari. Eh minsan kasi meron tayong nakikita, pag hindi binigay mga mineral, nagagalit, binabato yung mga sasakyan. So, ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Yung isa, ilang taon? Asan ang magulang nyo? Pero para sa akin, mali po yun. Dahil unang-una, obligasyon po ng magulang. Nakakakihin po yung mga bata at ilayo sa mga ganyang bagay. Dahil unang-una po, karsada po yan. Anumang oras, anumang araw, maaari mapahamak ang mga kabataan. Hindi natin alam. Dapat magulang unang naghahanap buhay, hindi po mga bata. Ayan, nakakuha na siya. Ibibenta niya yun. Sa mismong tulay kung saan kami nagsagawa ng surveillance para sa mga batang pusit bakal, isang kotse ang tumaob noong hating gabi ng April 7. Ang mga nakunang larawan ay pinadala ni US Cooper Marianito Talakay. Naparaan po ako rito galing po sa trabaho. Biyernes Santo na po ng madaling araw. May nakita po akong sasakyan na tumaob po. Gitnang island po. Ako po ay isang concerned citizen din. Pinicturean ko po siya at pinadala ko po sa Yusco. Ayan po yung island, yung nasa likuran ko po. Ayan po yung madalas na pinangyayarian ng aksidente. Diyan po nangyayari yung parang hindi po ata napapansin ng driver na may island sa gitna kasi walang sign eh. Kung nagkakataon po na may truck na nakaharang, bigla siyang susulpot, sasampa na po agad siya sa gutter, kaya po nangyayari na nagkakaroon ng aksidente. Yung iba kasi parang hindi nila napapansin na may island sa gitna, kaya po nagkakaroon ng aksidente po. Gusto ko lang po sanang ipano sa lahat ng mga nagmamaneho po, kung may nakita po kayong aksidente at saka madalas na mangyaring aksidente, sana po kuhaan nyo rin po ng picture or video, ipadala nyo po sa Yosco para makatulong din po kayo na maiwasan din po yung aksidente na nangyayari. Kung makikita man nila yan na may na-aksidente dyan, sana po lagyan nila ng magandang sign sa gitna dito po sa Delpan Bridge. Kung meron po kayo makuha ng aksidente o video na nagpapakita ng kabayanihan, maaari nyo po itong i-upload sa www.uscoop.tv. Ang mga ipapadala nyong larawan o video ay maaari pong maitampok dito sa Uscoop sa rescue. Ano ginagawa mo dito? Wala po. Ha? Wala. O, bakit andito ka? Andito lang po. Diba, alam mo may curfew tayo? Ha? O, bakit? Pag ganito, hindi ka pa nagpapahinga. Ba't di ka umuwi sa inyo? Mapahinga lang po.